So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, naglabas po ng statement itong dalawang malaking grupo ng mga negosyante para po sa Supreme Court. Tungkol nga dito na ituloy yung impeachment trial ni Sara Duterte. Alam naman po natin no, na merong MR. So, ibig sabihin nun, hindi pa po tapos yung usapin tungkol nga dito. So, ang hinihintay na lang po natin dito yung final decision kung itutuloy ba ng Supreme Court yung impeachment o hindi. Pero by the way, mga kababayan, no, hindi naman sinasabi ng mga grupo ng mga negosyante na to na guilty si Sara. Ang gusto lang po nila mangyari, ituloy po yung impeachment trial. Kasi in the first place, no, may mga ebidensyong nakabinbin na kailangan sagutin ni Sara. At mga kababayan, no, kung ano man yung mga sinasabi po ng mga constitutional experts po natin, na medyo sablay nga po talaga yung ginawa ng Supreme Court, ayun din po yung opinion ng mga business club po na to. At syempre mga kababayan, magkakaroon po ng malaking impact sa negosyo kung hindi po matutuloy yung impeachment trial ni Sara. Akala nyo nagiging OA ako? Hindi. Meron tayong point dito. No? So para malinawan tayo no, kung ano yung magiging epekto nito, negative effect kung ano yung magiging negative effect nito sa negosyo sa Pilipinas, no? Basahin natin tong report from ABS-CBN News, no? Sabi dito, business group urge Supreme Court to reconsider Sara Duterte impeachment ruling. So, at least malinaw naman. So, sabi dito, okay, a joint statement released Friday, the Makati Business Club and Management Association of the Philippines together with the Justice Reform Initiative and Integrity Initiative, they said intend to add to the voices of our nation's luminaries and set forth our observations on why the decision in Duterte versus HR merits reconsideration. Okay, ang gulo ko magbasa. So sabi dito, ang malinaw dito, no? Okay. Supreme Court to reconsider its ruling declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, saying it also has economic repercussions. May epekto po sa ekonomiya. Kasi po, ang magiging mangyari po dito, yung kumpiyansa po ng mga negosyante na magnegosyo sa Pilipinas. No? Kasi for example, baka sabi kasi ng mga bobong mga didos, huwag kayo maniwala dyan, mga oligarch yan. Mga mafia yan, mga tanga. Puta. Itong mga negosyante po na to, sila po nagbibigay ng trabaho sa Pilipinas. Magkaiba po yung oligarch sa businessman, sa mga negosyante. Magkaiba yun, mga bugok. Ito po yung maling turo ng mga Duterte Porket negosyante, oligarch ni. So by the way, balikan natin yung topic natin. Ang point natin dito, ang importante kasi dito, magkaroon po ng kumpiyansa itong mga businessman po natin, itong mga negosyante sa Pilipinas na magnegosyo, no? Kasi nga po, matibay po yung judicial system natin. Yung pagtakip nga po ng Supreme Court sa impeachment trial ni Sara Duterte, nagpapakita po nito na hindi po bias na bias po yung justisya natin. For example, gaano ba ka-importante ito? Kasi po tandaan po natin, doon po sa mga leaders na walang alam, yung negosyo po sa Pilipinas, minsan po, may mga legal dispute po yan. Di ba? O minsan, dalawang kumpanya nag-aaway. So, kailangan ng demandahan. O paano pag ganito? O yung isang kumpanya nagsisimula pa lang, tapos yung isang kumpanya malaki na. So paano magkakaroon ng kumpiyansa itong mga negosyante po na to na magiging fair yung judicial system natin, no? Panaglaban po yung mga kumpanya po na sa legal na paraan na magiging fair sila. Paano mabibigyan paano magkakaroon ng kumpiyansa itong mga to? Kung sa impeachment trial nga ni Sara Duterte, niluto na nila. Ito para malino, for example ako, magtatayo ako ng negosyo sa Pilipinas. Di ba? Meron akong dispute sa isang malaking kumpanya. Magdidemanda ako sa Pilipinas. Paano ako magkakaroon ng kumpiyansa na magiging fair yung hustisya kung ang pangat pa na example ng judicial system sa Pilipinas? So pag ganyan po, medyo hindi po maganda yung kumpiyansa ng mga negosyante, baka hindi na magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas yan, baka sa ibang bansa na lang. At least you get my point, no? So, may epekto po talaga itong ginawa nga pa ng Supreme Court. Kasi tandaan po natin, hindi naman po kasi bobo
yung mga nakikriticize sa Supreme Court. Mga abogado po yan, mga dating Associate Justice din po yan, at mga framers din po ng Constitution po yung mga yan. No? Ang pinakamalupit kasi dito mga kababayan ng ginawa ni Leonen. Meron siyang footnote noon doon po sa desisyon nang ginawa niyang basehan is yung report ng ABS-CBN. Pero in the end mga kababayan, sabi ng ABS-CBN, wala kami ganyang ginagawang report. So mali yung facts. So, di ba, doon pa lang eh. Oh, by the way, continue natin, no? Sabi pa dito. Oh, okay, they said that the impeachment process was established to serve the public. Nothing, di ba? It is not to shield government official from the rigors of defending himself or herself, but to safeguard the people's right to demand accountability from those who wield authority supposedly on their behalf. Di ba? Yung impeachment daw po kasi, ginawa ito para pagsilbihan ng taong bayan. Hindi para protektahan yung mga magnanakaw na katulad ni Sara. Actually, may point naman di ba? Actually, kasi alam nyo, no, nung nilabas ng ABS-CBN tong report po na to, nakita ko yung mga bobong mga DDS to the rescue Huwag kayo maniwala dyan, oligarch yan. Huwag kayo maniwala dyan, mafia yan. Puta, ano ba ibig sabihin ng oligarch? Mga bobo tong mga to Puta, pumunta lang kayong Google, i-search niyo ibig sabihin ng oligarch. Ang ibig sabihin ng oligarch, mga kababayan, sila po yung mga group of people, no, small group of people, no, na they control the politics and the business. No? Hindi politics or business, politics and business. So yung mga oligarch nga po katulad nga po nila Villar ni Saltico, yan. Mga oligarch po yan. Kasi negosyante na, politiko pa. Tapos nakikinabang yung negosyo nakikinabang yung negosyo sa politika ng oligarch. Ganoon din po yung politika ng oligarch nakikinabang din po sa negosyo. So cycle po yun. Ayun po yung oligarch. Hindi porket na negosyante oligarch na. Mga tanga. Tatanga nyo. Nakailang explain na ako nito. So sabi pa dito, continue natin, sabi pa dito, they also argued that the government loses trust without accountability. And if uncorrected, this will institutionalize the flaw in our rule of law. Kasi ang point dito, no, sino magninegosyo sa Pilipinas na merong flaw yung rule of law? Yung mga negosyante, mga kababayan, no, dumadaan po yan sa mga legal dispute. Yung mga negosyante minsan po, no, nadidimanda din po yan. O yung kumpanya, mga kababayan, nagdidimandahan din po yan. So, paano magkakaroon ng confident yung mga negosyante po na to na maglignas na kasi hindi po talaga may iwasan sa isang negosyo yan. Yung demanda, nangyayari po talaga yan. Not because na may maling ginawa, because of dispute minsan. So, paano sila magsisimula ng negosyo sa Pilipinas kung alam nila na, ay puta, ba't ako ninegosyo dito? Kung palpak yung judicial system. Ang gagawin ko na lang, magninegosyo na lang ako sa Singapore. Doon ako mag-hire ng OFW. So, yun na, gano'n na. Nag-abroad ng mga Pilipino. Continue natin. Sabi pa dito, the impact is not only political, it's also economic. Di ba? When investor confidence retracts, the cost of doing business rise. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo Di ba? Hindi lang po ito political, economic din po ito. Galing ito sa mga negosyante ng Pilipinas, Hindi ito ka-bullshitan, When investor confidence retracts, the cost of doing business rise. Di ba? When the supply chain struggles, invariably, it's the consumers, the people who will pay the price. Everyone needlessly suffers. As our history as a nation repeatedly taught us. Di ba? We beg, ito yung pakiusap nila. We beg the court to guard against the erosion of the constitutional design that can set aside the people's sovereign will. Our fidelity must always be to principle that no one stands above the Constitution and no government officials is supreme over the Filipino people are sworn faithfully serve. Yun. So, actually, mga kababayan, ito po yung statement nila. Actually, mahaba ito Pero, ang malinaw naman dito, no, ang sabi dito, we join a nation hopeful that the Supreme Court shall steadfastly resume its role
in defending the Constitution that the Filipino people have ratified at a pivotal time in our history. So malin dito, no, sabi nga po nila na hindi naman nila gustong i-guilty si Sara kaagad. Ang gusto naman nila ay magkaroon nga po ng due process at saka ng trial. Ano bang mahirap sa trial? 'Di ba? Diyos ko. Kasi mga kababayan, no, ang problema kasi dito sa impeachment ni Sara, lumutang na po yung mga ebidensya. No? Actually, may ebidensya ng bribery. May ebidensya from COA ng ng hindi magandang audit. O, di ba? At yung video ni Sara, napapatay niyo yung presidente. So napaka-bullshit nun, yung ginawa ng Supreme Court na hinanapan talaga nila ng butas para magpumatuloy yung impeachment trial para po i-done sa technicalities. So kayo mamili kayo. Ekonomiya o mga Duterte? Alam niyo kayong mga bobong mga DDS kayo, no, kung makapagreklamo kayo ngayon. Di ba sabi ng mga bobong mga DDS, namimisan namin sa Tatay Digong. Naghihirap kami ngayong panahon ni Bangag. Ganyan mga DDS eh. Ang tanong dito, puta, kung magsalita kayo, kala nyo ang yayaman ninyo ng panahon ni Digong, ha? Bakit mayaman ba kayo ng panahon ni Digong? Di ba, hampas lupa rin naman kayo dati, ha? Hampas lupa kayo dati, hanggang ngayon hampas lupa pa rin kayo. Kung dati pinapanood ninyo sa TV, mga teleserye, no? Ang probinsyano, ngayon Batang Quiapo na lang. Wala kayong ibang alam na gawin, kundi ganyan lang. Namimiss namin sa Tatay Digong. Ano? Ang hirap ng buhay ngayon. Puta, presyo nga ng bigas eh. Puta, magkano pa ng Digong? 80? Magkano ngayon? 36. Pumiyok pa ako. 36. O yun, ha? So kayo mga streetwise, ano masabi nyo nga po dito sa statement nga po ng dalawang malaking grupo na to. So ano ba yun? Makati Business Club tsaka yung isa. So kayo ba, agree ba kayo dito sa sinasabi nila? At kayo ba, naniniwala pa ba kayo na may pag-asa pang matuloy itong impeachment trial ni Sara? Na alam naman po natin, no, na kahit paano may pag-asa pa, no, kasi meron pang MR. At mukhang sabit-sabit talaga yung mga sinabi ni Leonin dun pa sa kanyang desisyon. So sa tingin nyo ba may pag-asa pa bang mabago ito? So yan, no? So, may comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa team replay. Pa-like, pa-subscribe. Yung mga kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush.